Magandang araw! Ngayon, may isang napakagandang kwento akong ibabahagi sa inyo. Ito ay isang parabola na itinuro mismo ni Jesus sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 11 hanggang 32 sa Biblia. Isa itong kwento tungkol sa isang ama at ang kanyang dalawang anak. Isang kwento ng pagmamahal, pagsisisi at kapatawaran. Ayon sa Biblia, isang araw, sinabi ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Isang araw, lumapit ang bunso at nagsabi, "Ama, gusto ko na pong kunin ang aking mana." Bagamat hindi pa oras para ibigay ang kanyang mana, ibinigay ito ng kanyang ama. Masayang-masaya ang anak. Kinuha niya ang kanyang pera at umalis papunta sa isang malayong lugar. Sa simula, masaya ang anak. Gumastos siya ng maraming pera sa mga kasayahan at luho. Ngunit, hindi niya naisip na mauubos pala ito. Hindi nagtagal, naubos ang pera ng anak. Wala na siyang matirhan at wala siyang makain. Lalong sumama ang kanyang sitwasyon nang nagkaroon ng tagutom sa lugar na iyon. Napilitan siyang magtrabaho bilang tagapagpakain ng baboy. Gutom na gutom siya at halos gusto na niyang kainin ang pagkain ng mga baboy. Pero walang nagbibigay sa kanya. Dito niya napagtanto ang kanyang pagkakamali. Sabi niya sa sarili, "Sa bahay ng aking ama, kahit ang mga alipin ay may sapat na pagkain. Pero ako, nagugutom at nagdurusa. Babalik na lang ako sa aking ama. Hihingi ako ng tawad at sasabihin ko sa kanya na hindi na ako karapat-dapat tawaging anak niya." Kaya't bumalik ang anak sa kanilang bahay. Habang malayo pa siya, nakita na siya ng kanyang ama. Alam mo ba kung ano ang ginawa ng ama? Hindi siya nagalit. Sa halip, tumakbo siya papunta sa kanyang anak. Niyakap ito at hinalikan ng buong pagmamahal. Sinabi ng anak, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat tawaging anak ninyo." Pero ang ama ay masaya. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, "Dalhan ninyo siya ng pinakamagandang damit. Bigyan ninyo siya ng singsing at sapatos. Maganda tayo ng isang piging. Magdiwang tayo sapagkat ang anak kong ito ay nawala at ngayon ay natagpuan. Siya ay parang patay pero muling nabuhay." Pero ang nakatatandang anak ay nasa bukid noon. Nang marinig niyang may kasiyahan sa bahay, nagtanong siya kung ano ang nangyari. Sinabi ng isang alipin, "Bumalik na po ang inyong kapatid. Nagpapasalamat ang inyong ama at ipinaganda siya ng isang malaking salo-salo." Nagdamdam ang panganay na anak. Sinabi niya sa kanyang ama, "Ama, matagal na kitang pinagsisilbihan at hindi kita sinuway. Pero kahit isang maliit na handaan na hindi mo ako pinagbigyan. Ngayon, bumalik ang kapatid kong nagwaldas ng pera at pinagdiwang mo pa siya?" Ngunit sinabi ng ama, "Anak, lagi kitang kasama at ang lahat ng akin ay iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magdiwang sapagkat ang kapatid mong ito ay nawala at natagpuan. Siya ay parang patay ngunit muling nabuhay." Ang kwentong ito ay isang paalala mula mismo kay Jesus. Sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 11 hanggang 32, ipinapakita nito kung gaano kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit gaano man tayo lumayo sa Kanya, handa siyang patawarin tayo kapag taus-puso tayong nagsisisi. Tulad ng ama sa kwento, ang Diyos ay hindi nagagalit sa atin kapag tayo ay nagbabalik loob sa Kanya.
Sa halip, siya ay natutuwa at buong pagmamahal tayong tinatanggap. Tandaan din natin ang paalala para sa nakatatandang anak. Huwag tayong maging mapagmataas o inggitin. Dapat tayong matutong magpatawad at magalak kapag ang mga kapatid ay nagbabalik sa tamang landas. Kaya, kung ikaw ay nagkamali, huwag kang matakot bumalik sa Diyos. Mahal ka niya at palagi siyang handang magpatawad. Salamat sa iyong pakikinig. Sana ay may natutunan kayo sa kwentong ito mula sa Biblia. Huwag kalimutang ibahagi ito sa iba upang maging inspirasyon rin sila. Hanggang sa muli!